May hawak na files ng listahan ng mga proponent ng insertions ng Department of Public Works and Highways o DPWH si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Anya, ibinigay ito sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025 matapos sabihin ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ibigay ito sa kanya para sa transparency. Kamakailan lang ay natagpo ang walang buhay si Cabral malapit sa Bued River na may lalim na 20 hanggang 30 metro mula sa Cannon Road sa Tuba, Benguet gabi ng December 18. Inihayag ni Leviste na ayon sa files, hindi lang mga kongresista at senador ang mga proponent ng flood control at iba pang proyekto ng DPWH kundi pati mga opisyal mula sa ehekutibo, kabilang ang mga kalihim at undersecretary sa labas ng DPWH, pati na rin mga pribadong individual. Ayon kay Leviste, mas mainam kung ang DPWH mismo ang maglalabas nito upang hindi umano makompromiso ang trabaho niya sa Kongreso. Pero anya, maaari rin niyang ilabas ang insertions ng mga proponents sa Kongreso kung pahihintulutan siya o kung mismong si Secretary Dizon na magsasabi sa kanyang isa publiko na ito. At dahil din sa mga pangyayari kamakailan, ang concern ng kongresista ay matiyak na ligtas ang mga tauhan ng DPWH na may kopya ng files na ito at maingatan ang naturang files. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na kung mayroong makikinabang sa biglaang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral, ito ay mga proponent ng DPWH insertions. Yung mga proponents ng mga insertions ng 2023, 2024, and 2025 GAA. When you say proponents, ito po yung mga lawmakers sa both houses of Congress? Yes. Hindi, meron din sinabi na may mga member of the executive branch na nag-propose ng mga projects. Paano po niyo po nasabi po kung? Di ba sabi ni Congressman Saldico that the executive branch proposed 100 billion insertion? Naniniwala rin ng kongresistang hindi malayo ang possibility na may foul play sa pagkamatay ng dating DPWH official, lalo na't itinuturing nitong illogical ang mga pahayag ng driver ni Cabral kaugnay ng insidente. Kaya naman nakatakda na ring maghain ng resolusyon si Representative Erice para hikayatin ng Kamara na imbestigahan ang biglang pagkamatay ni dating Undersecretary Cabral. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Cerro Party List Representative Terry Redon naman naniniwalang hindi makahahadlang sa isinasagawang investigasyon sa maanumalyang flood control projects ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Cabral. That might be a bit of a conjecture to say at this point na it is an actual setback. No? So, kasi katulad ng nasabi natin, marami pa naman hong mga tao na actually pwede magbigay ng pagpapatotoo doon sa ilang pong mga kaso po ng corruption at kaso po ng kickbacks. It's not just a single person naman po doing as an example, yung NEP insertions. Diba? So, I'm quite certain she had staff that basically placed in the line items there. So, we can actually talk to them as well. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.